Sa pagkainis ni Song-il sa biglaan na paglitaw ng isang boses lalaki, ay agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang Tiger Swordsman ng Jongnan sect. Wika pa niya na siya ay isang elder ng dakilang sekta ng Jongnan, sinisigaw niya sa taong yon na siya ay magpakita kaagad ng kanyang sarili. Sumagot naman ang isang boses na tumatawa sa kanyang pahayag na siya ay isang elder. Wika pa niya na siya ngayon ay gumugulong sa sahig dahil sa nakakatuwa niyang sinambit. Nang ito ay marinig ng karamihan, naisip ng mga tao na ang boses na nagsasalita ay isang Diyos. Sinasabi ni Song-il na hindi niya matukoy kung saang direksyon nang galing ang boses na yon. Wika pa niya sa kanyang isip na ang all-round sound transmission ay isang martial arts na tanging may mga pinakamataas lamang na martial artists ang makakagawa nito. Kaya't napagtanto niya na isa itong napakaseryosong sitwasyon. Nang mapansin niyang tumatawa si Taekyung, napag-alaman niya na parang may kaugnayan siya sa nagsasalita na boses tao. At doon ay kanyang iniisip na marahil ang batang ito ay napaka-importante sa kanya. Dahil dito, tinutok niya ang kanyang sandata kay Taekyung at binalaan ang boses ng lalaki, na kung hindi siya magpapakita ay papatayin niya ang batang ito. Kaagad na tumahimik ang boses na nagsasalita at nagpahayag sa matandang elder na tigilan niya ang kanyang binabalak. Naisip ni Song-il na alam na niya noong simula pa na nais ng taong ito na sagipin si Taekyung. Kaya't gagamitin niya ang magandang impormasyon na ito laban sa kanya. Nagsalita ang matandang elder sa hindi kilalang boses na siya ay bibilang lamang ng 3 para ilabas ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala si Taekyung naman ay naiinis at nakatitig sa matanda. Nang magsimula ng bumilang ang matanda, ay bigla na lamang siya sinabihan ng lalaking boses na mas lalo pa siyang naging kasuklam-suklam mula nang huli silang nagkita. Sa puntong yun, nagtataka si Song-il at iniisip kung sino kaya ang taong ito na kanyang huling naengkwentro dati. Sa puntong yun, napagtanto ni Song-il na ang boses na ito ay kahawig sa dakilang Fire King, nababahala niyang iniisip na ito ay napaka-imposible na mangyari. Wika pa niya na walang paraan na siya ay nabubuhay pa sa mga oras na ito. Dahil dito, nagsimula ulit bumilang ng 2 si Song-il. At mula sa malayo, nagpahayag ang Fire King na siya ay pupunta na dyan para magpakita. Wika pa niya na siya ay kikilos na ngayon din at hintayin lamang siya nito na dumating. Ngunit siya ay nagbabala sa matandang elder na kung magtatangka siya na gagalawin si Taekyung, ay sisiguraduhin niyang pagbabayaran niya ito ng matindi. Sa oras na yon, nagsimula ng kumilos ang Fire King mula sa malayo, kung saan ang bundok na kanyang tinatayuan kanina ay nagsimulang bumiyak sa tindi ng puwersa. Nabigla naman ang matandang elder sa kanyang narinig na pagkilos ng Fire King. Kung saan iniisip niya na ito ay sobrang napakalayo kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya't tinatanong niya ang kanyang sarili kung ganito ba talaga siya na makapangyarihan. Dahil dito, nagbabala siya sa Fire King na siya ay lumayo ng hindi bababa sa 50 metro mula rito. At kung lalapit pa siya ng kahit kaunti, ang batang ito ay kanyang papatayin. Ngunit ikinabigla ng matanda nang bigla na lamang tapusin ni Taekyung ang kanyang pagbibilang. Nagtatanong si Taekyung kung bakit ba siya nasorpresa ngayon. Dagdag pa ni Taekyung na tinatapos na niya ang kanyang pagbibilang para sa kanya. Minura rin siya ni Taekyung na siya ay isang punyetang matanda. Kaya't nagalit si Song-il at tinanong si Taekyung kung siya ba ay nagnanais ngayon ng kanyang kamatayan. Sumagot naman si Taekyung nang walang takot at sinabihan ng matanda na subukan niyang patayin siya nito kung makakayanan niya. Tumugon ng matanda kung nababaliw na ba siya sa kanyang pag-iisip. Inihayag ni Taekyung kung hindi pa ba niya naiintindihan ang kanyang punto. Sinabi rin ng bida na kung hindi niya magagawang patayin siya sa isang pag-atake, ay siya ngayon ang mamamatay sa kanila. Dito ay walang takot na hinahamon ni Taekyung ng harapan ang matanda na titingnan nila ngayon kung sino ang mauunang mamamatay sa kanila. Hindi naman nagustuhan ng matandang elder ang inihayag ni Taekyung sa kanyang harapan, kung saan siya ay nagagalit dito. Kasabay nito, ang matandang Fire King ay patuloy na tumatakbo ng mabilis patungo sa kinaroroonan nila Taekyung. Sa puntong yon, sumiklab sa galit si Song-il at tinutok ang kanyang espada na nagliliyab ng aura ng chi kay Taekyung. At habang binubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake sa bida, ay binalaan niya ito kung paano siya naglakas loob para sambitin ang mga bagay na yun sa kanya. Galit niyang inihayag sa bida na siya ay si Song-il ang Tiger Swordsman ng kanilang sekta.
kung saan inatake niya si Taekyang ng kanyang kasanayan na tinatawag na Ultimate 36 Sword Techniques. Sa oras na yon, nakikita ni Taekyang sa kanyang harapan ang lahat ng matutulis na sandata na pumapalapit papunta sa kanya sa iba't ibang direksyon. Ngunit hindi nagpatinag si Taekyang at seryosong hinarap ang kanyang pag-atake. Nagawa namang umiwas ni Taekyang sa pag-ataking yon, subalit nagkaroon rin siya ng kaunting sugat sa kanyang pisngi, pati na rin sa kanyang iba't ibang parte ng katawan. Nagtataka naman ang matandang elder at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nang tinitigan niya si Taekyang, nakita niya kung paano nagawang iwasan ni Taekyang ang lahat ng kanyang pag-atake na ginawa sa kanya. Wika pa niya na ito ay napaka-imposibleng mangyari. Sa sandaling yon, dumating ang Fire King at tinadyakan ng matandang elder sa kanyang tagiliran. Nabigla naman si Song Il sa biglaan na pagsulpot ng Fire King sa kanyang harapan, kung saan siya ay bumagsak sa sahig. Galit na pinaalala ng Fire King ang unang pahayag at babala nito sa kanya na huwag niyang saktan si Taekyang. Dahil sa pangyayaring ito, nabulabog ang lahat at pinag-uusapan ang biglaan na pangyayari sa harap ng entablado. Nagsimulang mapaupo sa sahig ang sugatang si Taekyang at nagsabi na muntik na siyang mamatay doon. Nagsalita ang Fire King sa bida kung hindi siya tinulungan nito, ay siguradong namatay na siya dito. Ibinigay naman ni Taekyang ang kanyang pasasalamat sa Fire King at naghayag na hindi niya makakalimutan ang pagtulong niya sa kanya. Subalit na pagtanto rin ni Taekyang na halos sa mga ataking yon ay nagawa niyang maiwasan. Kasabay nito, lumapit si Waikyang para tulungan ang sugatan niyang kapatid. Tinanong naman ng Fire King kung paano naging napakalakas ng loob niya sa loob lamang ng kalahating araw, dagdag pa niyang tanong kung talagang gusto niya lamang magpakamatay. Iniisip ni Taekyang na kalahating araw pa lang simula ng huli nilang magkita, pero parang isang buwan na ang lumipas para sa kanya. Tumugon si Taekyang sa Fire King na kung hinahangad na rin ba niyang patayin siya, ay maghintay lamang siya ng kaunti pa. Dahil pakiramdam niya ngayon ay tila mamamatay na rin siya kaagad dito. Sumagot naman ang Fire King na ito ay kanyang pag-iisipan pa, sapagkat kailangan pa niya munang asikasuhin ang kaawa-awang lalaki na yon bago ang lahat. Kung saan ang matandang elder ay nanginginig na nakatitig sa Fire King. Wika pa ng Fire King na matagal na noong huli sila nagkita. Tinanong rin niya kung ang mga buto ba niyang nabali noon ay gumaling na. Pinagsabihan rin niya ito na kung bakit tumanda siya ng husto, at mukhang hindi naging mabait sa kanya ang panahon. Nanginginig na tinanong ng matanda kung bakit nabubuhay pa rin siya ngayon. Samantala, nagsitakbuhan ang kanyang mga kasamahan at lumayo sa eksena. Pagkatapos nito, ay bigla na lamang siya sinampal ng Fire King, kung saan ang kanyang ngipin ay tumilapon sa sahig. Sinasabi ni Song Il sa kanyang isip na napakasobrang bilis gumalaw ng Fire King. Matapos masampal, ay pinagsabihan siya ng Fire King kung bakit ang lakas na ng loob niya ngayon magsalita ng ganoong bagay, at para bang inaakala na niya kung sino na siya ngayon. Sapagkat noong una siyang makilala nito, ay isa lamang siyang 20 taong gulang na bata. Patuloy siyang pinagsasampal ng Fire King at sinabihan na bukod sa pagiging bastos at mayabang niya, siya ay isa lamang batang pasaway noon na nagkakalat ng gulo dahil makapangyarihan ang sekta nila. Wika pa niya na kung sinong mag-aakalang siya na ngayon ang head elder ng Jongnan sect. Iniisip ng Fire King na lagi siyang natatawa sa sinabi niya noon matapos siyang iligtas nito sa panganib. At parang ang pinapalabas pa niya noon ay kung bakit niya raw ninakaw ang pagkakataon niyang magpakitang gilas. Minura siya ng Fire King at tinawag na walang hiyang hangal. Wika pa niya na kung hindi dahil sa pakiusap ng master niya, ay matagal na niya sana binali ang leeg niya. Dagdag pa niya na hindi lang sana pagbatok sa ulo ang kanyang naranasan sa kanya. Tinanong rin ng Fire King kung wala ba siyang natutunan habang tumatanda. Sinabi rin niya na kung paano nagawa ng isa sa dakilang siyam na sekta ang mangtakot ng mga karaniwang tao, at pilitin silang isarado o ikulong ang kanilang pamilya sa sarili nilang lugar. Tinanong rin niya ng may galit kung paano niya nagawang abusuhin ang kapangyarihan niya. Hindi pa rin siya tinantana ng Fire King sa pananampal sa kanyang pisngi, kung saan tinatanong niya ang head elder kung sino na ngayon ang sect leader sa kanila. Wika pa niya na ang master niya ay siguradong umiiyak sa langit kung makikita niya ang kanyang pinaggagawa. Dagdag pa ng Fire King na hindi pa niya kailanman narinig ang pangalang Storm Sword Supreme. At habang patuloy na pinangaralan ng Fire King ang head elder, ay nakatitig lamang sina Taekyang pati ang kanyang kasamahan sa ginagawa ng Fire King.
Sinasabi ni Taekyang na nagsisimula na ngayon na magustuhan niya ang matandang Fire King. Samantala, sinusubukan pa sanang magpaliwanag ni Song-il sa Fire King. Ngunit siya ay binara ng Fire King at pinagsabihan na itikom niya ang kanyang mga bibig. Inihayag ni Wai Kyung na mahal na niya ngayon ang Fire King, habang si Musong naman ay nakangiti sa kanilang nasaksihan. Napasandal sa pader ang matandang head elder at nakikiusap sa Fire King na siya ay pakinggan muna kahit saglit. Pinabayaan naman ng Fire King na sabihin ang kanyang damdamin sa kanya. Habang siya ay duguan, isinalaysay ni Song-il na ang gulo na ito ay sa pagitan lamang ng sekta ng Jongnan at ng pamilya Taiyuan. At hindi rin niya obligasyon na makialam sa away nilang pamilya dito. Tumugon naman ang Fire King kung ano ang ibig niyang sabihin na siya ay wala sa lugar. Kasabay nito, itinaas ng Fire King ang kanyang palad at tinatangkang paluin ulit si Song-il. Inihayag ng Fire King kung hinihiling ba niyang umalis siya dahil wala siyang kaugnayan dito. Wika pa niya kay Song-il na tingnan niya ang kanyang sarili at ang mabunganga niyang bibig. Dito ay kanyang tinanong ang head elder kung paano niya matutukoy kung may kinalaman siya dito o wala. Kung saan itinaas ng Fire King ang kanyang daliri at tinuturo si Taekyang. Wika niyang tanong sa matandang elder kung nakikita ba niya ang batang yon. Samantala nagtataka naman si Taekyang kung ano ang ginagawa ng Fire King. Sa puntong yon, inilahad ng Fire King na ipinagkatiwala niya sa batang yon ang banal na bagay ng Scorching Clan. Sinabi rin niya na alam niya na puno ng mga kalokohan ang isip niya, pero sigurado ang Fire King na alam niya kung ano ang ibig niyang ipahiwatig sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Song-il sa kanyang narinig mula sa Fire King, kung saan sinagot niya ito na kung ang kanyang ibig ba sabihin na si Taekyang ay ang kanyang disipulo. Pero nagalit ulit ang Fire King at sinampal ang head elder dahil sa hindi formal na pagsagot sa kanyang tugon. Sa oras na yon, napuno ng mga katanungan ang pag-iisip ni Taekyang. Kung saan bumalik siya sa kanyang alaala at napagtanto niya na yun pala ang dahilan kung bakit ayaw kunin ng Fire King ang kanyang kagamitan sa kanya. Pumasok rin sa kanyang pag-iisip ang mga unang sinabi ni Changpeng dati na baka pinaplano ng Fire King na gawin siyang disipulo nito. Dahil doon, nagtanong si Taekyang sa kanyang sarili na yun siguro ang rason ng lahat. Matapos ang pagbubunyag, ay agad na sinabi ni Song-il kay Taekyang na siya ay sinuswerte lamang sa araw na ito. Tumugon naman si Taekyang na mukhang malabo na ang kanyang paningin, sapagkat hindi rin siya maswerte sa mga kaganapan. Sinabi rin ni Taekyang na siya ay humihingi ng paumanhin sa nangyari kanina. Dahil ganito talaga ang kanyang pag-uugali, at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa tuwing nakakita siya ng hindi makatarungan na pangyayari. Wika pa ni Taekyang na sana'y ituring niya na lang ito bilang isang junior niya sa MERM na nagkamali ng salita. Ngunit napansin ng matanda na parang ngumingiti ng may pang-insulto si Taekyang. Kaya nagliyab ulit ito sa galit at tinatanong si Taekyang kung siya ba ay kanyang pinagtatawanan. Sumagot si Taekyang ng hindi, at habang siya ay sumisipol, sinambit niya sa matanda na ganito lang talaga ang pagmumukha niya na parang ngumingiti. Sumigaw sa galit ang head elder at pinagsabihan si Taekyang na siya ay huminto sa pagsasalita. Kaagad namang sinipa ng Fire King ang tuhod ng elder at pinagsabihan siya na isara niya ang mga bibig niya. Wika niyang tanong kung paano niya nagawang magtaas ng boses sa harapan niya. Pinuna niya rin si Taekyang dahil sa kanyang pagsasalita. Dahil anuman ang sitwasyon, hindi niya dapat kausapin ang matanda ng ganyan, lalo't na mas nakatatanda siya kaysa sa kanya. Tinanong rin niya ang bida kung siya ba ay nababaliw na. Inilahad rin ng Fire King na hindi man kumikilos ng naaayon sa kanyang edad ang head elder, pero nasa mga 60 taong gulang na siya. At hindi na rin katakataka pa kung may apo siya na kasing edad ni Taekyang. Maaaring basura siyang tao, pero isa pa rin siyang nakatatanda at may mas mataas na ranggo kaysa sa kanya sa MERM. Madumi at maliit man ang pag-iisip ni Song-il, pero nararapat pa rin na magpakita siya ng paggalang sa kanya. Kaagad na yumuko sa harapan si Taekyang at humingi ng taos-pusong paumanhin kay Elder Song-il. Tiningnan niya ng nakakatakot na tingin ng head elder at binalaan na hindi na niya itutuloy ang pagtalakay sa mga detalye ng insidenteng ito, kaya't huwag na niyang banggitin pa ang mga ganitong bagay sa kanya. Habang di naramdam ng head elder ang pangyayari, tinanong ng Fire King sa kanya kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinasabi. Pinaalala rin niya sa kanya na huwag niyang gawing dahilan ang kanilang sekta para maghiganti. Ngunit dahil hindi siya agad sumagot,
ay pinagalitan siya ulit ng Fire King na gamitin niya ang kanyang bibig upang sagutin siya. Sumagot ang matandang Head Elder na ito ay kanyang naiintindihan, at pinapangako niya ito sa ngalan ng kanyang sekta na siya ay susunod sa kanyang sinabi. Sa puntong yun, nagbigay ng pagtawa ang Fire King, samantala naman ang Head Elder ay tila dismayado sa mga pangyayari. Sinasabi ng matandang elder sa kanyang isip na hindi niya matanggap na nalamangan siya ng ganito. At habang siya ay mayroon pang hininga, ay sisiguraduhin niyang paparusahan niya si Jin Taekyang at ang pamilya Jin. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan, ay bigla na lamang siya kinausap ng Fire King sa kanyang espiritual na damdamin, kung saan galit na nagmumura ito sa kanya. Tinanong rin niya ito kung may lakas pa ba siya para magpakita ng pangil niya sa kanya. Wika ng Fire King na sisiguraduhin niyang bubunutin niya ang lahat ng mga ngipin niya. Binalaan rin siya nito na alam na niya kung ano ang mga binabalak niyang gawin. Sa isang nakakatakot na tingin at sabay hawak sa kanyang balbas, pinaalalahanan siya ng Fire King sa kanyang espiritual na pandama na isa lamang ang kanyang tatandaan. At iyon ay wala siyang pakialam kung papatayin niya man si Jin Taekyang o wasakin ang buong pamilya Jin. Pero kapag ginawa niya ang bagay na iyon, ay tinitiyak niya sa kanya na siya na mismo ang pupunta sa sekta ng Jongnan. Wika pa niya naguguluhin niya ang sekta ng Jongnan at wawasakin niya ito hanggang sa maging abo na lamang ang lahat. At kung sila ay tatalikod sa sekta nila para tumakas, ay hindi siya magdadalawang isip na hahabulin silang lahat hanggang sa dulo ng mundo, at sa araw din na iyon ay papatayin niya silang lahat. Pinaalala rin ng Fire King na hindi siya titigil hanggat hindi niya sila napaparusahan. Wika pa niya sa kanyang espiritual na pandama, na nasa kanya pa din ang desisyon dahil sila naman ang magpapasya sa kaparusahan ni Taekyang. Pagkatapos siya pagsabihan ng Fire King ay hindi na niya nagawang mag-isip ng masama, sinabihan rin ng Fire King ang kasamahan ng matanda na silang mga hindi imbitado ay maaari nang umalis dito. At kung sila naman ay nagugutom ay pwede naman silang kumain bago umalis. Habang naghihintay ang mga tauhan niya sa gagawin na hakbang ng kanilang elder, ay agad nagutos ang Head Elder na sila ay babalik na ngayon sa Jongnan Sect, na agad namang sinunod ng kanyang mga pangkat. Samantala, nanatili na nakatitig si Taekyang sa mga pangkat ng Jongnan Sect habang nililisan nila ang lugar ng pamilya Jin. Ilang sandali, ikinabigla ni Taekyang nang bigla na lamang nagpahayag si Waikyang at nagpakilala sa Fire King ng kanyang sarili. Wika pa niya na nais niyang magbigay ng kanyang paggalang sa kilalang Fire King na si Jok Chongang. Sinabi rin ni Waikyang na nais niyang iparating ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa tulong na ibinigay niya sa pamilya Jin ngayong araw. Habang naguguluhan ang Fire King, ay agad niyang tinanong si Waikyang kung siya ba ang ama ni Jin Taekyang. Ngunit ikinabigla naman ni Waikyang nang sabihan siyang ama ni Taekyang. Sinermonan rin siya ng Fire King na dapat niyang turuan ng tamang asal ang kanyang anak. Pinagtataka rin niya kung paano ang isang batang pasaway na tulad ni Taekyang ay nagsimula ng maghasik ng gulo sa anumang lugar. Dagdag pa niya na ang batang ito ay wala man lang pakundangan. Tumugon naman ang nanghihina si Waikyang na siya raw ay hindi ang tatay ni Taekyang, at ang nakatatandang kapatid ni Taekyang. Hindi naman makapaniwala ang Fire King sa kanyang sinabi, kung saan pinagsabihan pa niya si Waikyang na huwag siya magbiro sa kanya. Dagdag pa ng Fire King na alam niya ang pakiramdam ng nagnanais na magmukhang mas bata, pero parurusahan siya ng langit kung itatanggi niya ang ganoong bagay. Nagkakamot ng kanyang ulo si Waikyang at sinabi sa Fire King na yun ang totoo, wika pa niya na siya ang pinakabatang leader ng pamilya Jin na si Waikyang. Nagtanong ang Fire King kung ilang taong gulang na ba siya. Tumugon si Waikyang na siya ay nasa 36 na taong gulang na ngayong bagong taon. Sinabi naman ng Fire King na inakala niya na siya ay nasa 46 na taong gulang na. Kaya napagkamalan siya nito na siya ang ama ni Taekyang. Inilahad ng Fire King na ito'y ayos lang, dahil ang mahalaga sa isang lalaki ay kung gaano siya kahusay. At iyon ay ayos lang basta't mayroon siyang magandang asawa at mga cute na anak. Ngunit ikinabigla ng Fire King nang sabihin ni Waikyang na hindi pa rin siya ikinakasal sa edad niyang 36 na taon. Kaya't humingi na lamang ito ng alak sa kanila. Matapos ang matinding tensyon at nangyari, ay agad nagbigay sila ng mga handaan para sa Fire King. Kung saan nakasimangot ang Fire King at nakatitig kay Taekyang. Tinanong ni Taekyang ang Fire King kung mayroon bang anumang bagay na nagpaparamdam sa kanya ng hindi pagkakomportable. Tumugon ang Fire King na tingnan niya ang kanyang sitwasyon.
Kung saan tinanong niya si Taekyang kung maging komportable pa ba siya kung siya ngayon ay nasa kanyang sitwasyon. Dito ay napatawa si Taekyang dahil ang mga taong bisita ng kanilang pamilya ay nasa paligid nila at nagmamasid sa Fire King. Sinasabi ng mga tao na hindi sila makapaniwala na makikita nila sa personal ang Fire King. Wika pa ng iba na nabalitaan nila na siya ay namatay na, subalit narito siya ngayon sa harapan nila ng buhay na buhay pa. Pinaalala rin ni Taekyang na sinabi na niya kanina sa kanya na may inihanda silang mas tahimik na lugar, kaya tinanong niya ulit ang Fire King kung nais ba niyang pumunta na lang sila doon. Ngunit sumagot ang Fire King na huwag na niyang intindihin ito ngayon. Nagtataka si Taekyang kung ano ngayon ang nangyayari sa Fire King. Iniisip ni Taekyang na siya ay siguradong sigurado na ayaw ng Fire King sa maingay na lugar at isa siyang tipo na ayaw ng atensyon mula sa iba. Kaya pinagtataka niya kung bakit ayaw pa niyang lumipat sila ng lugar. Ilang sandali, bigla na lamang lumapit ang isang lalaki at nagpahayag na siya ay si Yang Moon-ho, ang namamahala sa kalakalan ng Yangtze. Bilang tanda ng malalim niyang paghanga sa kanya, naghanda siya ng munting regalo para sa Fire King. Sumagot naman ang Fire King na tatanggapin niya ito ng buong pasasalamat dahil inihanda niya ito. Sumunod naman ang isang lalaki at nagbigay rin ng kanyang regalo sa Fire King bilang tanda ng kanyang karangalan sa kanya. At hindi lamang doon nagtatapos, sapagkat sinundan rin ito ng iba't ibang mga tao na nanggaling sa ibang sekta. Kung saan hinihiling nila sa Fire King na bisitahin rin niya ang kanilang sekta. Kaagad namang tinanggap ng Fire King ang mga munting regalo na ibinigay nila sa kanya. Dagdag pa niya na siya ay bibisita sa kanilang lugar. Habang siya ay tinitigan ni Taekyang, iniisip ng bida na ang matandang ito ay puno rin pala ng mga kasakiman sa kagamitan. Pagkatapos, inihayag ng Fire King na siya ay nakakuha ng medyo maraming regalo. Kaya tinatanong niya sina Waikyang kung mayroon pa bang gusto na magbigay. Nanghihina naman si Waikyang dahil napunta na sa kanya ang lahat ng mga regalo na dapat sanang ibibigay sa kanya. Sinagot rin niya ang Fire King na karamihan sa kanila ay nakapagbigay na ng kanilang mga regalo. Ikinalulungkot naman ng Fire King ito, sapagkat mas marami pa sana siyang nakuha mula sa kanila. Wika pa niya na nakakapagod rin pala ang mga ganitong bagay. Iniisip rin ni Taekyang ang usap-usapan tungkol sa walang pinagkaiba na ugali ng Fire King. Nang mapansin ng Fire King na siya ay kanyang tinitigan, ay bigla na lamang niya sinite si Taekyang at tinanong kung bakit siya nakatitig sa kanya. Sumagot naman si Taekyang na ito'y wala lang, dahil labis lang siya humahanga sa kanyang mga nakuha. Tumugon naman ang Fire King na mukhang hindi naman ganoon ang iniisip niya. Sinabi ni Taekyang na siya ay seryoso sa kanyang sinasabi, at wala namang masama sa pagkakaroon ng maraming kayamanan niya ngayon. Nagsalita ang Fire King na kung ganon, ay maaari niyang makuha ang lahat ng kagamitan na yon. Ikinabigla ni Taekyang nang sambitin ng Fire King na ibinibigay na niya ang kanyang mga nakuhang kagamitan sa kanya. Sinabi ng Fire King na bagaman puro mababang uri lang ang mga bagay na ito para sa kanya, ngunit alam niyang iba ang halaga ng mga ito para sa kanila. Wika pa niya na sa bida na siya ay walang pakialam kung saan nila gagamitin ito, kaya iminungkahi niya kay Taekyang na tanggapin niya na lang ang lahat ng ito. Kaagad namang napaisip ang dalawang magkapatid kung bakit bigla na lamang binibigay ng Fire King ang kagamitan niya sa kanya. Samantala nagtataka si Champong kung ano ang nangyayari sa kanila. Iniisip ni Taekyang na sobrang-sobra na ang naitulong ng Fire King sa kanila. Kaya't nagtataka siya kung bakit napakabait ng Fire King sa kanya pati na rin sa kanyang pamilya. Dahil dito, napagtanto ni Taekyang kung pinaplano ba talaga ng Fire King na gawin siyang disipulo nito. Sa puntong yun, sinubukang kausapin ni Taekyang ang matandang Fire King. Ngunit bago pa man ito tapusin ang pahayag niya, ay bigla na lamang inubos ng Fire King ang kanyang alak at pinatong ang baso nito sa mesa. Kung saan siya ay tumayo sa kanyang inuupuan at nagsasabi na mukhang medyo nalalasing na siya. Wika pa niya na siya ay magpapahinga na muna at bukas na lang sila ulit magkikita. Kaagad namang tumayo si Waikyang at nagsabi na siya ay dalhin na niya sa kanyang kwarto. At doon ay inalalayan niya ang matandang Fire King patungo sa kanyang silid para siya ay makapagpahinga na. Samantala sina Taekyang at Champong ay naiwan at nanatiling nakaupo. Ilang sandali ang lumipas, ay agad na sumunod si Taekyang para puntahan ang matandang Fire King sa kanyang tinutuluyang bahay. At dito ay nagtatanong si Taekyang sa Fire King kung siya ba ay nandoon sa loob. At mula sa loob ng silid,
Sumagot ang Fire King na siya ay natutulog. Tumugon si Taekyang na siya ay nandito dahil may kailangan siyang itanong sa kanya. Ngunit sinagot lamang siya ulit ng Fire King na siya raw ay natutulog. Subalit makulit na inihayag ni Taekyang kung siya ay natutulog, bakit sumasagot pa din siya sa kanyang mga katanungan. Wika pa ni Taekyang na sa tuwing iniisip niya ang bagay na ito, ay mas lalo pa siyang naguguluhan. Sumagot ang Fire King kung obligasyon pa rin ba niya ang bagay na yon. Nang sinubukan ni Taekyang na umakyat sa hagdan patungo sa kwarto ng Fire King, ay agad siyang binalaan ng Fire King na kung lumapit pa siya ng isang hakbang, sisiguraduhin niyang hindi na niya aabutan ang bukang liwayway bukas. Nagtataka naman si Taekyang kung paano nalalaman ng Fire King ang kanyang ginagawa sa labas, kaya't nakikiusap siya sa matanda na hayaan naman siyang pumasok sa loob, sapagkat napakasobrang ginaw na dito sa labas. Tumugon ng Fire King kung nais ba niyang gamitan siya ng Divine Palm of Fire para painitin ang kanyang katawan. Sa puntong yon, nawalan na ng pag-asa si Taekyang at tumalikod na sa tinutuluyang bahay ng Fire King. Nang bigla na lamang narinig ni Taekyang na sinambit ng Fire King na siya ay nanggaling sa Zhengyang. At doon ay naalala ni Taekyang na ang lugar na sinambit ng Fire King ay ang lugar kung saan nagawa niyang patayin si Jopil. Dito ay nagsimula magkwento ang Fire King na siya ay nanatili sa lugar na kanyang sinasabi ng medyo matagal. At may ilang mga dumaraan na tao na nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa paanan ng bundok. Doon ay sinagot niya ang katanungan ng mga taong yon na mayroon siyang namatay na kamag-anak doon. At nandoon siya para kunin ang anumang natitira sa kanyang bangkay. Inihayag niya sa bida na doon rin niya napagtanto na hindi niya kayang patayin si Jopil kahit pa man nakilala niya ito bago pa sila nagtagpo ni Taekyang. Isinalaysay rin niya na nagsisimula niyang balikan ang mga nangyari noon at muli niyang pinagsisihan ang lahat. Kaya't nagtanong si Taekyang mula sa labas ng bahay kung nagawa ba niyang makita ang bangkay ni Jopil. Habang siya ay umiinom ng kanyang alak, sinagot niya ang katanungan ni Taekyang na wala roon ang kanyang hinahanap. Sapagkat kay tagal rin simula nang malunod siya sa kanyang sariling mga dugo at pati na rin ang mga kasamahan niyang sumama sa kanyang kamatayan. Wika pa niya na isa sa mga bagay na ito ang kanyang sinapit, dahil maaaring ang panahon ang naglibing sa kanya o kaya'y kinain ng mga gutom na hayop ang kanyang mga bangkay. Inaamin rin ng Fire King na labis rin siyang umaasa na mayroon siyang madadatnan doon, ngunit nakakalungkot isipin na wala na siyang nakikita doon. Pagkatapos nito, inilahad ng Fire King kay Taekyang na ang Heavenly Fire Sword ay sa kanya na mula ngayon. Ngunit nagtataka namang tinanong ni Taekyang kung bakit niya ibinibigay ang bagay na ito sa kanya, sapagkat ang espadang iyon ay isang banal na bagay ng Scorching Clan. Pero nabigla si Taekyang matapos sambitin ng Fire King na ang kasabihan na iyon ay isang kalokohan lamang. Sinasabi ng Fire King na sa kanyang tingin, mga 100 taon na ang nakalipas, at ang espadang iyon ay pagmamay-ari ng dating pinuno ng Scorching Clan na naipasa lamang sa kanya. Wika pa niya na mukhang matagal na taon na rin ang lumipas. Dahil noong panahon na iyon, tinawag rin itong banal na sandata, kaya sa tingin niya ay dapat pa rin itong maging kapaki-pakinabang ngayon. Sa puntong iyon, napag-isip si Taekyang kung anong klaseng mga kalokohan ang sinasabi ng matandang ito. Kaya tinatanong niya ang kanyang sarili kung nagsinungaling ang matanda sa lahat na kanyang sinabi tungkol sa espadang iyon. Dahil doon, nagtanong si Taekyang sa Fire King kung siya ba ay kanyang inaasar lamang. Tumugon ng Fire King kung bakit naman siya magbibiro sa isang batang katulad niya. Pinaalala ni Taekyang sa Fire King ang kanyang sinabi sa harap ng lahat na ipinagkatiwala niya sa kanya ang banal na bagay ng Scorching Clan. Tumugon ng Fire King na ginawa niya talaga yon dahil may maraming mga tao na nandoon sa paligid. At sa ganoong paraan ay pag-uusapan siya ng ibang tao na ang batang ito ay napakalapit sa Fire King. At iisipin rin nila na siya ay isang disipulo ng Fire King dahil ipinagkatiwala niya sa kanya ang banal na bagay, at kung pakikialaman nila ang pamilya Jin, iisipin nilang lahat na hahabulin sila ng nakakatakot na Fire King. Tinanong ng Fire King ang bida kung talaga bang inakala niyang ipagkakatiwala niya ang banal na bagay ng kanyang angkan sa isang bata na tulad niya. Sapagkat isa lang ang disipulo nila sa kahit anong panahon, at walang nakakaalam kung ano talaga ito. Wika pa niya na sila ay maniniwala basta't sabihin niyang iyon ang banal na bagay. Kaya pinapaalala niya kay Taekyang na hawakan niya ang espadang iyon. At sa ganitong paraan ay hindi na siya basta-basta pakikialaman ng mga taga Jongnan sect.
Iniisip pa sana ni Taekyang na kung ano sana ang isasagot niya sa Fire King, sapagkat inakala niya na sasabihin nito sa kanya na siya ay gusto niyang kunin bilang disipulo niya. Kaya't nagtataka si Taekyang kung bakit siya tinatrato ng napakabuti ng Fire King. Nag-alerto ang sistema na mayroon bagong impormasyon tungkol sa Nameless Sword. Nang ito ay tingnan ni Taekyang, nakita niya na ang Heavenly Fire Sword ay isang paboritong espada ng ika-10 na pinuno ng Scorching Clan. At doon napagtanto ni Taekyang na ang espadang yon ay hindi pala isang banal na bagay ng Scorching Clan. Sinabi rin ng Fire King na isipin niya na lang na ipinahiram niya ito sa kanya. At kung makalimutan niya man ito at siya ay namatay, maaari niya na lang itong itago. Ngunit inihayag rin ng Fire King na ibigay niya na agad sa kanya ang manual ng Divine Palm of Fire. Minura naman ni Taekyang ang Fire King at sinabi na siya ay isang stupidong matanda, kung saan mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig dahil nagawa niyang magsalita ng ganoong bagay nang hindi nag-iisip. Dahil dito, winasak ng Fire King ang pintuan at pinagmumura si Taekyang, galit niyang tinanong sa bida kung ano ang kanyang sinasabi tungkol sa kanya. Kaagad namang tumakbo si Taekyang at inihayag sa Fire King na hindi niya sinasadya sabihin yon. Wika pa niya na nadulas lamang ang dila niya, kasabay nito, inilabas ni Taekyang sa kanyang inventaryo ang aklat ng Divine Palm of Fire. Sinabi naman ng Fire King kung nadulas ba ang kanyang dila sa pagsambit ng bagay na yon, dahil ang kanyang kamay ngayon ay parang nadudulas rin sa paglalabas ng mga apoy. Sa puntong yon, sumisigaw si Taekyang na nanghihingi ng tulong sa paligid. Kung saan itinapon niya ang mahiwagang aklat ng Divine Palm of Fire patungo sa umaataking kamay ng Fire King. Kaagad namang sinunggaban ng Fire King ang aklat ng Divine Palm of Fire. Samantala si Taekyang ay mabilis na tumatakbo na nanghihingi ng pasensya para siya ay makaligtas sa nagagalit na Fire King. Sumigaw naman ang Fire King at tinawag siyang salbaheng bata at pinipilit siyang patigilin. Ngunit sa sobrang bilis na tumakbo ni Taekyang siya ay mabilis na nakawala sa mga mata ng Fire King. Nang siya ay makaalis, sinabi ng Fire King na wala siyang dapat paghingan ng pasensya. Dahil siya ang nararapat na humingi ng tawad sa kanya. Tinanong rin ng Fire King ang kanyang sarili kung siya ba ay tinawag na stupidong matanda ni Taekyang. Dahil matagal-tagal na rin simula nang may nang insulto sa kanya ng diretso sa mukha. Samantala, ang aklat ng Divine Palm of Fire ay nasusunog dulot ng paghawak ng Fire King kanina noong lumiliyab ang kanyang mga kamay. Nang ito ay mapansin ng Fire King, kaagad siyang nataranta dahil ang aklat ng Divine Palm of Fire ay nilalamon na ng apoy. Kung saan mabilis niyang pinagpapalo ang apoy sa oras na yon, dahil dito, nagalit siya ulit kay Taekyang at sinigaw na papatayin niya talaga si Jin Taekyang.